Magandang araw mga kaibiyang. Kumusta? Kumusta? Kita mo yung costume ko. Oh. Siyempre, papunta tayo ngayong taniman. Magdidilig. Summer. Natutuyot na yung mga puno ng halaman, ng mga prutas. Kaya go ibiyang, magdidilig. Unahin ko pagdilig dito yung kamuting kahoy. Mga natutuyot na yung punuan eh. Yung nyug namin, ito, dwarf. Ganito pa lang katangkad yung katawan niya, namumunga na. Mayroon pa kaming isang tudling doon na kamuting kahoy. Didiligan ko yan. Nangalaglag na yung dahon eh. Talagang tiglagas talaga ngayon. Yung mga punong prutas oh, nangangalaglag na yung dahon. Ang daming walisin ibiyang. Ay mga kaibiyang, may pakita pala ako sa inyo. Yung kamuting kahoy namin. Mukhang may laman. Tara tingnan natin. Ayan oh mga kaibiyang. Ang laking bitak ng punuan oh. Ang pagkakaalam ko kasi pag ganyan oh. Yan yung puno ng kamuting kahoy. Tapos may biak daw dito. May laman na daw yan. Ito pa, ang isa. Oh, ang laking biak. Nako. Mukhang may lalagain na naman si Ibia ngayon. Tingnan natin, hukayin muna natin yan. Oh, ito pa isa oh. Oh. Ayan yung puno. Lahat na puno may mga bitak. Sandali lang, kukuha muna ako ng itak. Hukayin natin. Ito mga kaibiyang oh. Ang tigas ng lupa. Ito kasi yung palatandaan sa amin. Yung mama ko kasi ganun. Pag alam niyang may laman na yung kamuting kahoy, yung nagbibitak na yung lupa. Kahit yun sa kamuting baging ganun din. Pag may laman, nagbibiak yun. Ayan nga mga kaibiyang, mayroon. Ayan oh, ito oh. Ayan. Kaya lang hindi pa pala siya masyadong malaki. Kasi wala pang isang taon ito. Yung mga 6 na buwan lang yata. Ayan oh. Pero pwede na, kukuha ko ng malaga. Ako, mayroon pa pala sa ilalim. Putol pala. Dilaw ang kulay nito mga kaibiyang. Kaya lang pag bunutin ito, napakatigas. Kukuha ko ng barita. Buong kalbiyang. Para makakain ka. Sa amin kasi sa probinsya, ito talaga yung tamang lagain. Ibalik natin ito kay kalitan tayo. Nandito ako sa kabilang puno. Ito mayroon dito. Ito maliit. Ang harbisan talaga nito, 1 taon.
Mula nung itanim. Kaya lang siguro siya nagbiak kasi sa sobrang init. Ito dito medyo malaki-laki oh. Oh, ito. Ito. Nakadagdag. Balik natin. Tingnan natin yung isang puno dito. Pag malaki kasi ang puno, malaki na din ang laman yan. Try ko ito dito. Ang laki ng bitak. Mayroon nga. Tingnan natin kung malaki. Pag maliit, hindi lang natin kuhanin. Kailangan dito pala papunta May ugat ng kahoy. Ugat ng suha. Tabunan natin balik. Ito dito. Minsan naman pag tag-ulan, mag-uunahan din kayo ng daga. Kinakain din ng daga yan eh. Ganda ng exercise ko. Nakahukay ako ng kamuting kahoy. Pawis na pawis si Ibyang oh. Naudlo tuloy yung pagdilig ko. Siyempre unahin mo na yung grasya. May pang merienda na ako mamaya. Oh. Isang lutuan na din ito. Iuwi ko muna ito. Pawis na pawis si Ibyang. Oh. Gracia. Thank you Lord. Matikman na namin yung pinaghirapan namin. Balatan natin agad. Ito talaga yung tamang-tama na panlaga. Itong size na to. Dilaw ito eh. Dilawan. Ang kamuting kahoy kasi pag yung maghukay ka, kailangan lutuin mo lang ngayong araw din na to kasi pag nabukasan, nangingitim ito dito. Hindi na ako nagtatanim niya ng marami ngayon. Kunti-kunti lang. Kasi noon ang dami kong tanim. Hindi namin na agad. Kung ano-ano na nga lang ginagawa ko eh. Nagsusuman, suman na kamuting kahoy, tapos yung, alam nyo yung gadgarin tapos putuhin. Mga 8 buwan pa kasi ito eh. Kaya lang siguro siya malaki ang bitak sa lupa. Kasi nga, tag-init. Saka yung mga dahon niya nangalaglag. Tinglagas talaga ngayon kasi summer nga. Araw-araw ako lang mag-isa dito. Ayan yung mga kasama ko, yung mga alaga ko. Mga manok, baby, aso. Ayan yung maririnig nyo ngayon oh. Tilaok ng manok, huni ng ibon. Lalo na yung ibon namin si Pogi. Ang ingay niyan. Parang nagtatawag ng mga ibon. Ginagaya ang mga ano niyan eh. Huni ng ibon. Yan o. Yun yung naririnig niya ngayon. Siya yun. Parang ano din yan siya. Nagbabantay din dito sa amin. Pag nakakita siya ng pusa or may darating na tao, ang ingay niyan. Pag pusa ang nakikita niya or aso, iba ang tunog niya. Parang umaagak-ak. Parang nag-aano siya na mayroong predators. Mga nakakatuwa din. Bigyan kita. Ito. Oh. Ayan. Pinakain din kasi ito ng manok ko. Yung tok-tok. Ayan, gusto nyo himayan ko pa. Kaya nyo nang bukain yan. Yung kamuting baging hindi lang pwede dito sa amin.
Ang tigas kasi ng lupa. Nagtatanim kami ng kamuting baging. Pang ano lang, talbos-talbos, pang gulay. Tayo pa ang pinanggalingan ng binhi nito. Sa amin pa, probinsya namin. Yung kapitbahay kasi namin may tanim nito. Ito ako kasi dilaw nga. Nanghingi ako ng isang haba na gano'n. Pinutol-putol ko. Siguro mga 10 piraso yun. Yun ang una kong tanim dito. Ayan, nakasalang na. Umuusok kasi kakasiga lang eh. Pero maliyab yung kahoy na yan. Lulutuin natin yan ng mga 30 minutes. Tingnan na natin yung nilagang kamuting kahoy. Oh, ayan. Wow. Ganda-ganda. Oh. Pag ganyan na nagbibiak siya, malabo yan. Okay mga kaibiyang, nasa exciting part na tayo. Tikeman time. Tamang-tamang meriendahan ngayon. Parisa natin ng kape. Kinakain ko lang ito na ganitong natural. Ayaw ko nang magsawsaw ng asukal. Siyempre bawal nga yung sobrang tamis. Matamis naman itong kape ko. Kain na tayo. Ganito talaga kulay niya, madilaw. Kahit gawin mo siyang suman, dilaw pa din ang resulta sa ginaggal. Masarap naman yung lasa. Malinamnam. Parang mayroong konting tamis. Hindi naman as in tamis ng asukal. Mayroon siyang linamnam. Ang bango pa. Masarap kasi lagain yung fresh na fresh. Maabutan pa ito bukas namin. Dalawa lang kami, ng asawa ko. Kape. Ang sarap ipares ng kape. Minsan sa umaga namin ito kinakain. Parang ito yung pinakatinapay namin. Gandang kulay oh. Malabo. Sa sobrang labo niya, parang nakakahirin. Kaya hindi pwede nga walang kape. Ilalagay ko dito sa Tupperware para di siya anuhan ng alikabok ba. Tsaka siya may konting lagkit. Oh, 'di ba may ang dami mong pangmeryenda. Hanggang bukas pa to ng almusal. Thank you for watching. Bye-bye.